Okay, welcome back ulit mga bro sa ating mga video. Bali, ang ituturo ko naman ngayon sa inyo mga bro ay kung paano mag-repair ng solar charge controller. Okay, bali ang naging problema daw nito mga bro, sabi ng may-ari ay mayroon naman siyang display pero ayaw daw mag-charge. Ayan, nagbi-blink-blink daw yung indicator ng kanyang battery pero ayaw mag-charge, sabi ng may-ari. Okay, subukan nating buksan mga bro at titignan natin yung kanyang loob. Bali, ang controller na ito mga bro ay dalawa yung kanyang input. Ayan kung mapapansin nyo. Tapos ito yung kanyang battery. Kadalas ang nagiging problema niyan mga bro ay nasusunog yung kanyang MOSFET. Kaya lalo na kung napagbabaliktad sa pagkabit sa battery. O kahit sa solar mga bro. Kapag napagbaliktad mo din doon ay madadali yung MOSFET ng input. Sa battery naman, sa kanyang output naman, yung pag napagbaliktad mo yung kabit sa battery, masusunog din yung MOSFET ng output papuntang battery. Okay. Ay, ito mga bro, nasunog oh. Itong isa oh, ayan oh. Ayan oh. Bali kung mapapansin nyo mga bro, dito sa kanyang output ay doble yung nilagay, samantalang dito sa kanyang input ay single lang oh. Mas matibay sana kung doble. Natanggal na yung Mecha insulator niya oh. Nasunog mga bro, yun oh. Ayan oh. Okay, subukan natin tanggalin yung nasunog. Layan natin ng panghinang para madaling matanggal. Nangitim mga bro. Kaipitin na lang natin ng lungnos. Mainit yan eh. Yan. Pitin natin ng lungnos. Sunog. Ayan na mga bro. Nasunog. Bali ang number nito mga bro ay 19 o 1808. Yan, di makita ah. Makita mga bro. Hindi halata. 1808 mga bro yung kanyang number. Doon naman sa mga ibang MOSFET na ganito ay 17707 yung ibang mga MOSFET na ganito. Nasunog. Linisan natin mga bro para hindi mag-ground. Ayan o, luto. So ang mangyayari mga bro, bali tingnan natin kung ilang ampere ito. Bali kuan mga bro, 10 ampere. Ayan o. Okay, hiramin natin mga bro. Yung dito sa kabila, yung papunta sa kanyang output. Ilalagay natin dito. So kung mapapansin nyo dito sa mga bro, meron tayong sa sample. Ito, yung ginagamit ko ay 20 ampere. Ayan o. O 10 ampere mga bro. 10 ampere. Tingnan natin kung 10 ampere. Sasample ko lang sa inyo. Ayan o. Matagal ko nang ginagamit ito mga bro.
Ayan, 10 ampere. Gamit yung 120 watts na solar panel ko. Ito yung ginagamit kong solar charge controller. Okay, subukan nating ilipat yung isa, hiramin natin dahil dinoble na lang yung kanyang MOSFET sa kanyang output. Mas maganda sana mga bro kung doble para mas matibay. Yun, hiramin natin yung isa. Pitin natin mga bro ng lungnos para hindi tayo mainitan. Ayun. So, kung mapapansin nyo mga bro, di ba doble yung niya, terminal niya. Ito yung isa, yung para sa isang solar panel. Doon natin lagay sa kabila. Pares din lang yan ay. Ayan, konektado din lang yung kanyang dalawang negative. Okay, lagay natin doon yung MOSFET. Pero lilinisan ko muna yung isang paa niya para pumasok to sa butas. Okay, nalinis ko na mga bro. Subukan natin ilagay. Okay, hinangan natin. Okay, nahinangan natin mga bro. Ayan ingat lang baka may magdikit kapag naghihinang kayo. Okay, subukan natin ngayon mga bro. Kung magcha-charge na siya. Yan, lagyan natin yung ating battery. Okay, lagyan natin yung ating negative. Subukan natin kung makakarga na. Tapos lagay na natin yung ating positive. Ayan. Lumabas na yung kanyang display. Meron siyang 12.8. Tapos lagay na natin mga bro yung ating solar panel. Lagay natin yung battery natin dito para Okay, lagay natin yung ating negative. Hindi pala na ito natin sa kabila. Dalawa yung lagayan ng kanya solar panel niya. Ayan. Kung halimbawa mga bro marami yung nasunog, pwede lang kayong umorder sa online ng MOSFET. Pampalit. Yun naman ang kadalasang na sunog dito mga bro Ayun, naging 13 na yung laman ng battery mga bro. Subukan nga natin. Pindutin. Ayos na mga bro, nakakarga na So iba pala ang style ng na ito mga bro. Ang nagbi-blink pala dito ay yung bar ng kanyang battery. Ayan.
So kapag tumigil na yung pag-blink ng kanyang bar ay papunta na siya sa full charge. Ayan. Okay, subukan natin gamitan ng inverter mga bro. Ayan. Tignan natin kung magda-drop yung charge ng ating battery. Ayan. Ulit natin yung ating inverter. Okay. Switch natin. Wala. Yun. Okay, saksakan natin ng electric pan mga bro. Ayan yung electric pan natin. No? Ayan. Subukan natin saksakan. Ayan. So, umikot na yung electric pan natin. Medyo maingay lang mga bro kasi modified sine wave lang yung ating inverter. Ayan o. Ayan. Ito yung kanyang wire mga bro. Ayan o. Ayan yung wire niya. Ayan, papunta dun. Ayan. Ito. Okay. So kung mapapansin nyo, ay nasa 12.9 na yung kanyang charge. Ayan o. Nagbiblink-blink na yung kanyang bar ng kanyang battery. So iba pala yung style nito mga bro ng na ito, controller. Yung bar ng battery, kung nag-charge siya, yun ang kanyang indicator. Ayan o. 12.8, bumagsak na. Medyo mataka yung electric pa natin. Ayan o. Okay, subukan natin patayin kung magdadagdag ulit yung 12.8 na yan. Patayin na natin. Yan. Okay, nagdagdag na siya. Naging 13 ulit. Tanggalin na natin. Ayun, 13.1. Bali, ang nangyari nga pala dito sa kanyang MOSFET mga bro ay sa sobrang init o na-overheat ay nag-open na siya. Hindi na siya gumagana. Hindi naman siya nag-shorted. Nag-leak lang. Ayan. So, ayos na mga bro yung repair natin na solar charge controller.